Sa lahat talaga ng mga nakakain na nung gawa ko pong leche flan, hindi po talaga sila maniwalang whole egg yung gamit ko dito. Akala raw po talaga nila pure egg yolk raw po yung gamit ko. Akala po kasi ng iba kailangang pure egg yolk yung gamit mo para smooth and creamy po yung resulta. Well, patutunayan sa inyo ng inyong mommy loves na kahit whole egg, napakasarap po ng ating leche flan. Hindi po ito sponsored pero Alaska, beka naman. Ang goal po natin ngayon ay makagawa po ng 32 pieces na leche flan, kaya naman po panoorin nyo hanggang dulo para malaman nyo lahat po ng tips ng inyo pong mommy loves. Una, syempre ihanda po natin lahat nga po ng ating mga sangkap. Dito po pwedeng-pwede kayong gumamit ng mura or ibang brand po ng leche flan, pero I highly recommend po yung ganitong brand para po sa napaka-creamy po na resulta ng ating pong leche flan. Whole egg nga po yung gamit natin dito. Wala pong sayang na egg whites. Hindi na po kayo mamamroblema pa kung saan nyo gagamitin yung egg whites or i-stack po sa inyong fridge dahil nga po gagamitin natin yung buong itlog. Then, i-mix lang po muna natin itong mabuti. Pangalawang tips, kailangan po gumamit kayo ng mas malaki-laking nilagyan. Ito pong nilagyan ko ngayon, papalitan ko pa po ito mamaya dahil nga po medyo maliit ito. Sa paghahalo pa lang po ng itlog, kapag hindi pa po natin nahalo yung atin pong gatas, pwede pong haluin ng mas mabilis pa. Pero once na maghalo na po tayo ng gatas dito, dahan-dahan na lang po tayo sa pagmimix. So yun na nga, ilagay na po natin yung ating condensed milk. Basta po tandaan ha at huwag kalimutan na kapag naghalo na po tayo ng mga gatas, dahan-dahan na lang po tayo sa paghahalo. Sa ganitong pamamaraan po kasi, maiiwasan natin makapag-create ng maliliit na bubbles na natatrap po sa pinakaloob po ng ating mixture para makinis po talaga yung resulta ng atin pong gagawing leche flan. Kung available po yung vanilla, pwede po tayong maglagay ng 4 teaspoon. Pero kung hindi naman po, don't worry. Especially dagdag lang din po sa ating costing yan. Kalamansi lang po yung ating gagamitin ngayon. Pwedeng-pwede na po yung makatanggal at makatulong po na maalis po yung lansa ng ating pong itlog. Ito pong ating leche flan ngayon, ibinebenta ko po ito ng 100 pesos ang isa. May mga nagbebenta mapapansin ninyo nasa 60 pesos lang po. Pero small size na llanera lang po yung gamit nila. Sa atin po, medium size na llanera po yung ating gagamitin mamaya. At still, nakadepende pa rin po kasi yung pagpepresyo sa mga sangkap po na atin pong gagamitin. Don't worry, ang buong listahan po ng ating mga sangkap ay makikita po natin sa bandang dulo nitong ating video. Sa mga nagsasabi po na kung bakit hindi ko raw po nilalagay sa description box or sa comment box na lang daw po yung buong listahan ng mga sangkap. Una, kung gusto niyo yon, pwede niyo naman po itong i-fast forward then i-screenshot niyo na lang po yung bandang dulo. Pangalawa, yung pinakarason ko po talaga. Bakit? Dahil concerned po ako na gusto ko pong maging pareho po yung maging outcome natin. Mapanood niyo po yung buong video dahil may mga tips nga po ako sa inyong ibibigay. Sa video natin kahit kailan hindi po nagdamot ang inyong mommy loves. Lahat po ng aking mga simpleng karunungan man yan, isinishare ko po sa inyo dahil hangad ko po talagang pare-pareho po tayong magkaroon ng negosyo or pare-pareho pong matuwa yung pamilya natin once nilulutuan na po natin sila. Kukunin yung buong listahan ng mga ingredients, then gagayahin ka na. Then pag pumalpak, ime-message ka. Mommy loves, hindi naman po tayo pareho na naging resulta. Tatanungin mo, buo po ba ninyong pinanood yung video? Sasabihin nila oo. Tapos tatanungin mo ulit kung paano nila ginawa, iba na yung proseso nila. O di ba? Hindi po ako natutuwa doon. Hindi po dahil sa gusto ko po ng views, pero syempre, sino ba yung ayaw kumita? Lahat naman tayo gustong kumita, di ba? Pero still, ang pinaka-goal po ng inyong mommy loves, kaya po libre lahat po, inilalatag ko na po sa inyo, lahat po ng ating mga sangkap, proseso, tips, gusto ko po kasi talaga ng magandang resulta. Tandaan, yung ilang minuto nyo pong panonood dito, or kahit pa ulit-ulitin nyo pa po ito, matagalang recipe naman po yung inyo pong makukuha. Kahit pa ulit-ulit nyo po uling gawin, same lang din po yung magiging resulta. So sa dami na ng daldal ng inyong mommy loves, sa pagkakaramalis na tayo ng asukal.
Dito po kung saan kayo komportable, pwede nyo po itong i-caramelize ng isahan, isa-isa po sa lianera, or sabay-sabay naman po mag-caramelize po kayo ng maramihan sa kawali. Then isa-isa nyo pa rin naman pong lalagyan yung lianera, nakadepende na po ito sa inyong preference. Bali yung mixture po natin kanina, huwag niyo pong i-skip. After po natin itong mahalong mabuti, salain po natin ito ng 3 beses. Then, i-rest po natin ito ng at least 2 hours. Pag sinabi pong at least 2 hours, 2 hours na po yung pinakamababang oras ng inyong pag-rest. Pwede niyo po itong habaan ng 3 to 4 hours. Or pwedeng i-mix nyo na po sa gabi, kinabukasan nyo na po ito lutuin, basta ilagay lang po sa inyong fridge. Then bago po ito isalang or bago po natin ito isalin sa atin pong mga lianera, kumukulo na po yung tubig sa ating steamer, imimix po natin ito ng dahan-dahan. Ano po bang mapapala natin sa pag-rest ng ating mixture? Patatagalin lang ba yung oras ng paggawa natin ng leche flan? No. May maganda po itong naidudulot, magpapap po yung maliliit na bubbles na natrap po dun po sa loob ng ating mixture. Kaya po, mas makinis na po yung magagawa po nating leche flan. Sa bawat medium size po na lianera, naglagay po tayo rito ng 1 cup ng ating mixture. Kung sa timbangan po kayo magbe-base, nasa 250 to 260 grams po ito. Then, niluto or in-steam po natin ito over low heat ng 1 hour and 15 minutes. Huwag nyo pong mamadaliin sa pagluluto. Huwag lalakasan yung apoy kung gusto nyo po talagang smooth po yung pinaka-outcome ng inyo pong leche flan. Ito po, importanteng tips rin kung makikita nyo po, medyo jiggly pa po itong ating leche flan. Once na bagong hango pa po natin, pero dry na po yung pinakaibabaw. Huwag na huwag nyo rin po itong i-overcook para talaga naman pong pati yung pinakagilid po ng ating leche flan ay hindi po butas-butas. Kung sanay po kayong mag-toothpick test sa leche flan, pwedeng-pwede naman po yun. Pero pwede rin pong idampi nyo po ng bahagya yung malinis nyo pong daliri sa pinakaibabaw po ng leche flan. Kapag hindi na po dumikit yung daliri nyo or kung may dumikit man po pero buo na po, meaning patayin na po yung apoy at luto na po yung inyong leche flan. At ang isa pa nga rin po pala sa tips, minsan po kasi sa pagluluto natin hindi po pantay yung atin pong pinakalutuan or yung ating steamer. Mas maganda pong sa bawat pwesto, mag-check po talaga tayo kung luto na po talaga ito or baka may dapat na po tayong isa lang uli at dagdagan pa po ng ilang minuto. Again, 1 hour and 15 minutes ko pong niluto itong ating leche flan. Pero kung first timer pa lang po kayong magluluto nito, at di nyo pa po gamay yung pagluluto, malaki po kasi yung possibility na magkakaiba po yung lakas ng apoy natin dito. After 45 minutes, i-check nyo na po yung inyong leche flan, then add na lang po ng ilang minuto hanggang sa tuluyan po itong maluto. Marami-rami na po yung tips na aking ibinigay sa inyo ngayon. Sana po ay makatulong po talaga ang inyong mommy loves. So, paano? Heto na po yung listahan ng ating mga sangkap hanggang sa muli po nating pagluluto!